Good day guys! Panibagong araw, panibagong karanasan na naman. Ngayong araw guys, samahan nyo nga ako ulit mga likot na naman ng motor. Ang project nga pala natin ngayon guys ay maglinis ulit ng CVT. Ano pang gagawin natin guys? Simulan na natin to. Una, naganda nga pala ako ng mga tools na gagamitin natin para sa pag CVT cleaning. At pagkatapos ko ihanda ang mga tools na ating gagamitin, ay agad ko na rin niluwagan ng mga bolts ng crankcase cover. At para nga mabilis ang bagbaklas natin sa mga bolts nito ay ginamitan ko ito ng impact drill. At nang matanggal na natin ang crankcase cover, agad ko na rin niluwagan ng nut ng pulley at ng clutch bell. At pagkatapos ay inugod na natin ang drive face at pulley. Isinunod na rin natin ang clutch bell at clutch assy. At pagkatapos nito ay naganda ako ng paglilinisan natin ng mga ito. At isa-isa ko na rin inilagay ang mga parte ng CVT natin para naman masimulan na natin ang paglilinis nito. Dito ay binaklas ko na ang clutch assy at sinunod ko na rin tanggalin ang center spring. At pagkatapos nito ay binaklas ko na rin isa-isa ang clutch assy para naman talaga malinis natin na maayos sa mga clutch lining. Dahil napansin ko, hindi na nga rin pala maganda ang play ng mga clutch lining nito. Tinanggal ko na rin ng isa-isa ang mga clutch spring para maipakita nga sa inyo ang play ng mga lining nito. Kung makikita ninyo ay hindi nga maganda ang play ng mga lining nito dahil nga sobrang dumi nga talaga ng mga pins ng mga clutch lining. Iusan ko nga pala ng gasolina ang mga lining nito para madali nating mahugot ang mga clutch lining. Sunod ko nga palang ipapakita dito ang mga lumang flyball na may mga kanto na nga talaga at kulang na sa timbang ang mga ito. At pagkatapos ko nga itong timbangin, yaklas ko na nga rin pala ang torque drive nito. At sa hindi nga pala inaasahang pangyayari, may tumawag na tropa sa atin sa labas dahil nga daw may nasiraan nga daw ng motor. Kaya naman sinabihan natin sila agad na titignan at gagawin natin ang ating makakaya para naman ay makauwi na agad sila. Nabanggit nga pala nila sa atin na naglinis lang daw sila ng aircon at nung pauwi na daw sila ay hindi na daw ito umaanda. Kaya naman tinignan ko ang kanyang spark plug kung okay pa ba. At nang makita ko nga ito ay talaga naman basang-basa ang spark plug nito. Kaya naman pinunasan na natin ito ng tuyong basaan para naman masubukan na natin. Okay na nga pala siya guys, kaya balik na tayo sa ating ginagawa. Tuloy nga pala ang pagbaklas natin dito sa torque drive para malinis na natin ang mga lumang grasang nakalagay sa kanya. Pagkatapos ko nga palang baklasin ang torque drive, may tropa nga palang bumisita sa atin na si Sherwin Vega. Shoutout nga pala sa'yo pare. Galingan mo lang palagi sa pamamaril pare, dahil madami pa tayong food trip na gagawin. Sinimulan ko na nga rin palang isprayan ng gasolina ang crankcase nito. At pagkatapos ay kinuskus ko na rin ang brush ito para naman talagang mabilis mawala ang mga dumi nito. Dahil nga pala talagang kapit na kapit ang mga dumi na nandito. At pagkatapos ko nga palang kuskusin ng brush ito ay agad ko na rin binanlawan ng gasolina ang crankcase nito. Pagkatapos nito ay kinuskus ko na rin ng basahan ng mga ito para naman matuyo na at talaga matanggal ang mga dumi nito. Sinimulan ko na rin isprayan ng gasolina ang mga parts ng CVT natin para naman isa-isa ko na makuskus ng brush ang mga ito. Una ko nga palang kinuskus ng brush ang drive face. Kuskus ko nga pala maigi ng brush ito dahil nga pala sobrang dumi nito. Pagkatapos ay agad ko na rin binanlawan ng gasolina ito. So, sinunod ko na nga rin pala dito ang kanyang pulley. Talaga namang napakadumi din. Pagkatapos ay agad ko na rin binanlawan ng gasolina ito. Sobrang dami ko nga palang in-spray na gasolina dito dahil sobrang dumi nga pala talaga nito. So, sinunod ko na rin ang clutch bell at kinuskus ko ito ng maigi. Dahil nabanggit sa atin ng ating customer na si Francis Bagadyong, malakas daw ang dragging ng kanyang motor. Sunod ko na nga rin pala linisan dito ang kanyang clutch assy na talaga namang napakadumi. Pagkatapos ko isprayan ng gasolina ito, agad ko naman pinunasan ng basahan ito. At ang lagi ko nga palang huling nililinis sa CVT ng ating mga motor ay ang ating mga torque drive. Mga hindi nakakalam, ang ating mga torque drive kasi ang may pinakamaraming grasa sa ating CVT. Dahil malinis na nga pala ang lahat, simulan ko na nga palang assembly ng mga ito. Dito ay niliya ko nga pala ang mga pin ng ating clutch assy. Dahil kanina hindi nga pala talaga maganda ang play ng kanyang clutch lining. Pagkatapos kong lihain ng mga ito, ay agad ko na rin nilagyan ng high temp grease ang mga pin ng kanyang clutch assy. Ang mga hindi nga pala ulit nakakaalam, kung mabusisi ang pag-disassemble ng mga ito ay mas mabusisi ang pag-assemble ng mga ito. Dahil isang pyesa lang ang hindi mo maibalik ng maayos, sigurado gastos ka talaga ng malala. Makikita nyo, maganda na nga pala ang play ng mga clutch lining dito. Kaya tuloy pa rin tayo sa pag-assemble ng clutch assy. Nilik ko na nga rin pala ang mga clutch spring at sa pagbabalik nito ay kailangan ulit ng pwersa na manggagaling sa mukha. Dahil naka 1,200 RPM nga pala
ang ating customer na si Francis Bagadyong. Nunod ko na rin inilagay ang mga gasket ng torque drive. Bago nga pala inilagay ito, tinanggal ko na rin ang mga lumang grasa na nakalagay dito. At pagkatapos natin assemblein ito, ay agad naman natin sinubukan kung maganda ang play nito. At sinunod ko na rin inilagay ang center spring at ang kanyang clutch assist. Kailangan nga pala ulit natin ng pwersa na manggagaling sa mukha para naman makabit natin ang nut ng kanyang torque drive. Gamitan ko na nga rin pala ito ng impact drill para naman mabilis natin maigpitan ito. At pagkatapos ay sinalpak na natin ito sa kanyang crankcase. At pagkatapos ay tinimbang nga pala natin ang kanyang mga bagong binili na flyball para nga makasigurado tayo kung talaga bang pantay-pantay ang timbang ng mga ito. Pagkatapos ay kinabit na rin natin ang bagong biling mga slider piece. Dahil ang lumang slider piece nga pala ng ating customer ay talaga nga palang napakaluwag na. Pagkatapos nito ay sinalpak na nga pala natin ang kanyang pulley sa kanyang crankcase. Sinunod na rin natin ikabit ang kanyang drive face. Pagkatapos nito ay kinabit na nga pala natin ang nut ito. Namitan na nga rin pala natin ito ng impact drill para mabilis natin maigpitan. Sinunod ko na nga rin palang isalpak ang kanyang clutch bell. Pagkasalpak ko nito, inigpitan ko na rin agad ito ng impact drill. Kaya ano pang gagawin? Subukan na natin ito. Pagkatapos nga pala nitong subukan, nabit na nga pala natin ang crankcase cover at nilagyan isa-isa ng tornilyo ang mga ito. Alala guys, hinay-hinay nga lang pala ulit sa pagigipit nito at baka maputulang kayo. Pagkatapos nito ay agad natin pinasubukan sa kanya ito. Maraming salamat nga pala ulit sa panonood guys. Paalam!